everyone. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. It's a pleasure to be here once again to present this program that I believe will bless you. And in this program, we are going to make a prayer. We are going to talk to God about you. I'm going to pray and to ask God to manifest His power in your life. Because maybe right now you are facing problems. Maybe, I don't know, I say maybe because I don't know. Maybe you are sick. Maybe your financial life is not good. Maybe you have problems in your family, in your marriage. Maybe you cannot sleep well. You feel yourself down, very sad. You are depressed. So, who can help you? Only God. Only God that we can find in the Bible. Because if we open the Bible and try to see, we can verify how great is God, how great is His power in the Old Testament and also in the New Testament. People that were in it was blessed. They were blessed by God, by Jesus, by the Holy Spirit, because they gave them an opportunity. We have this program here to let you know, my friend, no matter your problem are, small problems, big problems, that the Lord Jesus, that God Father and the Holy Spirit, they can help you. The Trinity, God, Father, Son, and the Holy Spirit. But for God, for Jesus, for the Holy Spirit to help you, you have to take action. You have to use your faith. This is why Simbaja Universal, the Universal Church, we are open every single day. Every day. You can join us. Today, tomorrow, this coming Sunday that will be the last Sunday of 2024. It's about to take action and also to prove to you that I am not wrong, that I am right, what I'm saying. Let's watch the first testimony. Look the life of this lady, pay attention, this lady, when she came to the church, she was facing a lot of problems. She could not say, I have a life at that time. But now she can say, I have life because the Lord changed my situation. Let's watch her testimony. I'll be back. Ako po si Vanessa at nandito ko para i-share sa inyo yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon. Noon, yung buhay ko sobrang puno ng kalukutan sa loob. Maraming kasalanan. Maraming mga ginawang mali sa harap ng tao at harap din ng Diyos. Noon, yung buhay ko puno ng inggit, ng selos, ng takot, ng addiction. Kasi noon, meron akong addiction ng pornography. Meron nandyan yung curiosity ko noon sa pornography, yung panonood nun hanggang sa nagdire-diretso na akala ko hindi na titigil yon kasi parang hindi ko makontrol yung sarili ko na every time na uuwi ako sa bahay, parang merong bumubulong sa akin na gano'n. Hanggang sa magpatuloy-patuloy yon. Tapos, meron din ako na, umiinom din ako noon. Umiinom ako, kasama yung mga kaibigan na akala ko is na nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Kasi every time na kasama ko rin sila, nagiging maayos din ako. Pero pag uwi ko naman, wala rin nangyayari. Ganun pa rin ako, balik sa dati. Yung sarili ko noon, wala rin akong self-control. Kung ano lang yung sabihin ko, kung ano lang yung pumasok sa isip ko, mga aksyon na hindi dapat, ginagawa ko, ganyan. Tapos, marami din akong
kakulangan sa sarili ko, sa loob ko. Yung isipan ko, meron akong suicidal thoughts. Meron akong suicidal thoughts noon. Akala ko normal lang sa isang kabataan na pumapasok sa isip ng kabataan. Akala ko normal lang. Ayun ako noon na wasak talaga, na akala ko hindi ako magbabago. Hanggang sa naimbitahan ako ng isang katrabaho sa Simbang Universal. And then, doon narinig ko yung salita ng Diyos. Kahit naman nagsisimba ako noon, naririnig ko na rin. Pero nung pumunta ako sa Simbang Universal, iba talaga yung pumasok sa loob ko. Doon na nag-start na parang unti-unti ako nagbago. Nagpatuloy ako, narinig ko yung Fast of Daniel nun. Pero hindi ko siya sineryoso. Ano lang siya, parang go with the flow. Parang sumasali lang kasi parang subukan ko lang ganyan. Pero walang resulta yun kasi hindi ko siya siniseryoso talaga. Tapos, nung last Fast of Daniel, doon ko sineryoso talaga. Nagsakripisyo ako. Nag-seek more ako. Sinik ko ng lubos pa yung Diyos para matanggap siya. Kasi gusto ko siya matanggap. Gusto ko ng totoong pagbabago sa sarili ko. Binigay ko sa Diyos lahat. Sinuko sa Kanya lahat ng mga mali kong pag-uugali. Hanggang sa kinonfirm sa akin ng Diyos, last Fast of Daniel, last day of Fast of Daniel, kinonfirm na sa akin ng kasama ko siya. Simula nun, nung natanggap ko yung banal na espiritu, nandyan yung peace, nandyan yung kapayapaan sa loob ko na kahit anong problema, kahit may dumadating na hindi maganda sa buhay ko, hindi ako yung katulad dati na may takot agad. Ang una-una ko naiisip is lumapit sa Diyos. Kasi yung pumapasok sa isip ko na kapag may problema na dumadating, wala nang pag-asa. Pero ngayon na natanggap ko yung banal na espiritu, merong lakas ng loob talaga na lumapit sa Diyos. Nung natanggap ko yung banal na espiritu, nagsisave ako ng souls. Yung desire talaga na magligtas ng kaluluwa na yung kagustuhan na gusto mo rin na i-share sa kanila yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Meron ako self-control kahit sa pamilya ko, kahit sa anumang bagay na nandyan yung self-control sa akin. So, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga binigyan niya ako ng opportunity, ng chance na makilala ko yung Simbang Universal kasi ito yung ginamit na way ng Diyos para lumapit sa Kanya, na makilala ko yung Diyos, makilala ko yung banal na espiritu at matanggap siya. At higit sa lahat yung kaligtasan ng kaluluwa ko dahil yun yung pinakamahalaga. Okay, who helped her? Who changed her life? The Lord Jesus. She opened the door to the Lord Jesus and also to the Holy Spirit to come into her life. Now, she is living, enjoying a new life, completely different than the life that she used to have. Not God blessed her, not because she deserved. No, because she used her faith. And I have faith. You have faith. The point is how you are using, in which way you are using your faith. Or maybe in no way you're not using your faith at all. You have a lot of doubts, you are down. When you look around of you, you can see only problems, but the Lord Jesus can set you free from your problems. It's just about to come to join us, and I have no doubts your life will be blessed. So I'm going to show you another testimony. Now, a gentleman, a man. But before, look what the Bible says in the book of Psalms, chapter 86. This is King David and God. His, how can I say, relationship with God. He said that
Book of Psalms, chapter 86, verse 6. Give ears, O Lord, to my prayer. Pay attention. The way that David was praying to God. Give ears, O Lord, to my prayer, and attend to the voice of my supplication. David, he was in need. In the day of my trouble, I will call upon you, for you will answer me. Pay attention, the faith of David, the faith of his faith in God. It was so strong, so solid, so real, that he said, no, I know, Lord, in the days of my trouble, if I call upon you, you will answer me. And the truth is, God always answers. If you see how many victory God gave to David, you are going to understand that God can bless, can answer. But the problem with some people, they need answer, but they refuse to take action. They refuse, for example, to come to the church. What is the big deal? What is the hard thing to come to the church? Maybe you go to work, you go to the supermarket, you go to visit your family, you go to the hospital, you go to school, you go to the park, you go to many places. Why not to come to the house of God? Honestly, I don't understand, my friend. I don't understand. Because you go to many places. Why not to the house of God? For example, when you go to the bakery, looking for what? Meat. To buy a new pair of shoes? No. You are going to the bakery because you wanted to buy a cake or bread. Am I right? If you come to the church, God is not blind. He's going to see that you need His help. That you are in need. Like David, he said, my trouble. Maybe your life is full of trouble. Your family is full of trouble. If you accept that, if you agree to finish this year, 2024, and to start the new year in the same situation, it's your choice. It is your problem. But if you want to change your situation, my friend, the door is open. It's about to come and to join us. We have a special service this coming Sunday. Instead, we have two, 7 o'clock and 10 o'clock. Everything Barra Universal. You come, you join us. We are going to unite our faith, and you see how God works. And your life will be blessed. Okay. God many times blessed David. But when we talk about David, it's the past. Let's talk about the present. Let's talk about today. Let's talk about this coming Sunday, the last Sunday of 2024. It's your opportunity. Because the same God that answered David, He wants to answer you. And talking about answer, let's watch another testimony. Now, a gentleman, a man. Pay attention. I'll be back. Ako po si Richmond Tubieron, 34 years old. Bago ako mapadpad dito sa Simbahang Universal, umabot po sa punto na napakagulo ng buhay ko, na ito yung naging tuyong parte ng buhay ko, na walang direksyon, walang gabay, at hindi alam mo ang gagawin. Yung mga pagkakataon po na yon na punong-puno ako ng adiksyon sa alak, sa sigarilyo, sa maling barkada, sa maling kahiligan. Nadamay ko din po yung buhay ng asawa ko, na
Dahil nga po sa gulo ng buhay kong yun, pati siya, hindi na ako naunawaan. Iniwanan na rin ako, isinama pa yung dalawa ko pong anak. Wala akong kasama sa buhay, ako lang mag-isa. Kada gabi, hinahanap ko yung pamilya ko. Araw-araw, gabi-gabi, iniiyak ko, nasaan yung pamilya ko, nasaan yung asawa ko. Magulo po. At halos sa gabing yun, naglalakad ako sa kalsadang umiiyak. Hindi alam yung direksyon. Niyaya po ako ng tiyahin ko na dumalo dito sa Simbahang Universal. Dito po, unti-unti, nakikinig ako ng salita at tinatamaan ako sa bawat salita, pero binabaliwala ko lang. Pumupunta ako ng pumupunta, walang nagbabago sa buhay ko, ganun pa rin. Magulo pa rin po. Talagang nasa tuyo pa rin na parte po. Hanggang sa amin nagbigay po ng salita sa akin na isang lingkod ng Diyos po nagsabi sa akin na magbabago yung buhay mo. Doon po naglaro sa isipan ko, magbabago hanggang sa unti-unti nakita ko yung mali sa sarili ko, nakita ko kung ano yung dapat baguhin sa sarili ko, nakita ko yung mga pagkakamaling ginagawa ko. Hanggang yun, dahil sa salita na yun, na magbabago yung buhay mo, doon, itinatak ko yun sa sarili ko. No? Gaya ng sinabi niya, babaguhin ko yung sarili ko, mababago yung buhay ko. Sinimulan ko po yun sa sigarilyo, tinanggal ko yung bisyo na yun, tinanggal ko din yung alak, maling barkada, unti-unti nababago na yung buhay ko, na nagiging iba na rin yung pakikitungo ko sa iba, at hanggang sa bumalik po yung pamilya ko sa akin, pati yung asawa ko, nagkabalikan po kami po. Nagbago din yung pagsasamahan namin, naiayos namin yung dapat naming iayos, na yung dati nakikita namin sa sarili naming mali. Hanggang yun po, hanggang hinanap namin parehas kung paano magkaroon ng banal na spirito. Yun, hanggang sa parehas naming natanggap. Kaming dalawa ng asawa ko po ay naglingkod po. Pati yung mga anak ko po gusto ring maglingkod. Kaya masasabi kong kami ngayon ay isang pamilya, isang hukbo na maglilingkod sa Diyos. Okay, also his life was transformed by the power of God. So, no doubts. Use your faith, join us, and your life will be blessed. Our church here in Baguio City is located on Cayenne Street, corner with Shogun Street. There is a building. We are here on the 4th floor, on top of Panadero Bakery. You can join us. And also we have church, Universal Church, in Pampanga, Jagan, in the city of Santiago, and Tarlac with Pastor Silvino. Let's see the addresses of this church. I'll be back. Yes, Pastor Wilson. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo na nanonood ng program na ito. Kaibigan, ako ay nandito ngayon sa ating simbahan dito sa Ilagan, isa sa mga simbahan natin dito sa Isabela. At alam ninyo, kaibigan, na napaka-importante na tayong mga anak ng Diyos ay palaging pumupunta sa kanyang tahanan. Dahil ang problema, araw-araw dumadating sa buhay ng mga anak ng Diyos. Araw-araw yung mga paghihirap ay pwedeng dumating sa atin. Tanging ang tahanan ng Panginoong Hesus, ang mga tinuturo sa atin sa tahanan ng Panginoong Hesus, ang nagpapalakas sa atin. Kaya nga, ikaw na nagdurusa, ikaw na naghihirap, malapit ka sa ating simbahan dito, ikaw ay iniimbitahan ko. Siguro mayroon kang problema sa pamilya, mayroon kang problema sa kalusugan, mayroon kang problema sa pinansyal, iba't ibang kalagayan yung pinagdadaanan mo ngayon. Naiisip mo na wala nang tutulong sa iyo, naiisip mo na wala nang lugar na pwede kang mapuntahan para baguhin yung sitwasyon mo. Siguro nag-iisip ka na ngayon na tapusin na lang yung buhay mo. Siguro
pumunta ka na lang sa inom, pumunta ka na lang sa mga barkada, pero hindi ito magre-resolve ng problema mo. Alam ko, kaibigan, na pag pumunta ka sa tahanan ng Diyos, sigurado, pagbabago ang hinihintay ng buhay mo dito. Isa lang ang dapat mong gawin, gamitin ang iyong pananampalataya. Dahil sinabi ng Panginoong Hesus, walang imposible sa mga naniniwala. Lahat ay kaya niyang gawin. Ikaw na nagdurusa ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Ikaw ay iniimbitahan kong samahan kami dito sa ating simbahan sa Ilagan. Ang ating address ay nasa 2nd floor, Rising Dragon Enterprise. Ito ay nasa Maharlika Highway, Kalamagi 1st Barangay. At saka, ito ay nasa Isabela, Ilagan City. Kaya ikaw na taga rito, pumunta ka. Dahil sigurado ako, kaibigan, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Meron tayong mga services dito na pwede mong atinan sa buong linggo. Lunes, Merkules, Biyernes, meron tayong gawain dito. Meron tayong gawain ng alas 8, meron tayong gawain ng alas 10, meron tayong gawain ng alas 3 at alas 6 ng hapon. Meron din tayo ng linggo. Lalo na sa linggo dahil ang linggo ay araw ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may oras, pwede kang pumunta ng alas 7 ng umaga, alas 10 ng umaga, yung main service natin kung saan lahat ng mga tao ay nag-iipon-ipon. Kaya kung nais mong pumunta sa oras na yun, ikaw ay welcome. Meron din tayong alas 3 ng hapon at meron din tayo ng alas 6 ng hapon. Pumunta ka dahil sigurado ako, kaibigan, pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Amen? Pagpalain kayo ng Diyos, magkita tayo muli. Paalam. Magandang araw po sa iyo lahat. Narito po kami muli upang anyanyahan kayo lahat, mga kaibigan, ikaw na taga buong Isabela Province, lalo na kayo na nakatira dito sa Santiago City at ibang siyudad malapit sa siyudad na ito. So, maybe meron kayo ang mga kamaanak niyo, mga kapamilya niyo, kakilala, kaibigan niyo na taga buong Isabela Province. So, kontakin niyo sila, anyanyahan niyo sila upang dumalo sa isang gawain ng ating simbahan dito. Ang simbahan natin bukas, araw-araw, meron po tayo service Monday to Sunday at araw-araw kami handa na handa upang tulungan kayo. Ang service natin dito sa weekend days ay alas 8 na umaga, alas 10 na umaga, alas 3 ng hapon at 6:30 p.m. At sa araw ng Domingo, ang main service natin alas 10 na umaga, pero meron kami din alas 7 na umaga, alas 4 ng hapon at 6 p.m. So, anyanyahan nyo ay yung kamaanak nyo, kapamilya, at sigurado ang kanilang buhay ay maging magbago. Okay, so ang location nating simbahan dito sa Santiago City ay along the Maharlika Highway and Panganiban Street, dito sa Barangay Dobina Est, sa sentro mesmo ng Santiago City at sa tabi ng market public ng ating siyudad ng Santiago. Okay? So, ikaw ay aming imbitado at sigurado yung Diyos ng buhay ay handa na handa para baguhin ang sitwasyon na iyong pamilya at ng bawat aspekto na iyong buhay. So, pagpalay po kayo ng Diyos sa panggalan ni Kristo Jesus. Magandang hapon po sa inyong lahat, kayong lahat na nanonood ngayon ng ating programa ngayong oras na ito. So ako po si Pastor Jerome ng ating Simbahang Universal dito sa Angeles City, Pampanga. Sa Biblia, sinabi na humanap kayo at makakatagpo kayo. Marahil ikaw, kaibigan, na nanonood ngayon, ikaw ay may mga problema, matitinding mga pagdurusa, sakit, karamdaman na hindi nasusolusyonan o nagagamot ng mga doktor. Kaya ano ang dapat mong gawin? Humanap ka ng tulong. At kami sa Simbahang Universal ay handa na tulungan kayo. Marahil ikaw ay nanonood ngayon at malapit ka lang dito sa Simbahang Universal ng Pampanga. Ikaw ay nakatira mismo sa probinsya ng Pampanga o mga lugar na malapit lang dito. Kaya ikaw ngayon ay aming iniimbitahan. Ikaw ay welcome sa simbahang ito. Para malaman ninyo ang lokasyon ng simbahan, ang aming address ay dito lang sa 2nd floor, first options,
Miranda Extension sa Barangay San Nicolas, Angeles City, Pampanga. Ito ay matatagpuan sa tapat ng Lorraine Technical School at sa tabi lamang ng PS Bank. Ito ay madali lamang tuntunin. At kung gusto ninyo, ang oras ng ating mga panalangin, araw ng linggo, men's service ay alas 10 ng umaga. At meron din po tayo sa alas 8 ng umaga, alas 3 ng hapon at alas 6 ng gabi. At Lunes hanggang Biyernes naman po, meron tayong alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon, alas 6 ng gabi at alas 7:30 ng gabi. Kaibigan, kung kayo ay pupunta dito sa simbahan, nadala yung problema mo, pagdurusa, ano man yung sitwasyon ng buhay mo, huwag kang mag-alala, kaibigan, hindi ka namin huhusgahan. Sa halip, ikaw na hahanap ng tulong. Ito ay matatagpuan mo mismo dito sa lugar na ito. Dahil naniniwala kami na nandito, nananahan ay ang presensya ng Diyos. At yung problema mo na meron ka, ang solusyon lamang ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano pa ba ang hinihintay ninyo? Halina at samahan niyo kami sa aming mga panalangin at kayo ay makita ng pagbabago sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Hello everyone, may God bless you, may God bless your family in the name of Jesus. Well, it's a blessing to be here with all of you in this special program because now I want to announce our UCKG Tarlac. As you know, the UCKG, it's open every single day to help you, to assist you, and also your family. Here in Tarlac, our UCKG Tarlac, it's located here in Tarlac City. Now you can see very well, Simbarra Universal Building, ground floor, after near the street, Barangay San Nicolas. It's very close to the Security Bank. It's between Oceans College and also Yamaha. It's a very easy location. You can find us here. If you are watching us now and you say, Pastor, I need blessings in my life. My life is a broken life. I don't know what else to do to fix the problems I have in my life. I want to tell you that God is here waiting for you. And this place, the UCKG Tarlac, it's the place where a new life is waiting for you. May God bless you. May God bless everyone. So you can go to any Simbarra Universal to join us, to put your faith in action, to cry out to God like David, and I believe your life will be blessed. Now it's time to pray. Let's unite our faith. Let's talk to God. My Lord, in the name of Jesus Christ, I pray for every person, everyone that is watching this program. Lord, I don't know this person, neither their problems. I don't know what they are facing right now. Financial problem, sickness and disease, family problems, divorce, separation, unemployment, debts. I don't know. What I know, my Father, I can see in the Bible that you answered everyone that came to you, they were blessed. Speaking about David, you helped him to overcome his enemies many times. So Lord, I have no doubt if this lady, this gentleman, this man, if this person comes to the church, oh my God, I have no doubt they will be blessed. So I pray for them right now to receive strength. Wherever this person is, at home, at work, in the hospital, in the prison, at school, Lord, manifest your power. Touch this creature, touch this person with your power, and do your work inside of them.
that they may see, starting now, the manifestation of your power inside of them. And to see, Lord, before their eyes, solutions for them. So I declare victory for everyone. And I declare them blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be blessed. Hey, you, in the name of Jesus, be blessed. And be strong as well. Receive the strength that you need to join us. You can come today. You can come tomorrow, Friday. You can come on Saturday, special, the last Sunday of 2024. You are my guest. So, God bless you all. See you next time in the next program. And also in the church. I hope to see you Sunday, 7 o'clock or 10 o'clock. God bless you.